Ngayong balik eskwela, may ilang nakakatuwang tagpo na nagpapaalala sa atin sa kahalagahan ng edukasyon. Katulad na lang ng mag-inang sabay papasok sa eskwela dahil si nanay at ang kanyang anak mag-batchmates. Mga anak, gising na kayo, parang hindi tayo mauli sa paralan. Mga bagay na hindi raw nakamit ni Annabel nung siya'y bata pa, siyang pilit niyang ipinaparanas ngayon sa kanyang mga anak. Partikular na ang oportunidad na makapag-aral. Ayaw kasi ng magulang ko nung mag-aral kami para gusto niya magtrabaho lang kami sa bukid. Kaya mula noon, namasukan din ako bilang katulong. 8 years old pa lang ako noon. Tapos yung sahod ko laging ina-advance. Kaya naisipan kong lumayo sa kanila. Sumama ako sa kakilala kong taga-Benguet. Mabigat man sa kalooban niya, nilisan ni Annabel ang kanilang bayan sa Dumaguete. Kahit pa ang naging kapalit nito, ang 16 na taon na wala siyang komunikasyon sa kanyang pamilya. At dito sa Benguet napadpad si Annabel, kung saan niya napangasawa ang mekanikong si Federico. At dito na sila bumuo ng sariling pamilya. 6 lahat ang naging supling ni na Annabel at Federico. Pero nung araw na bumisita kami sa kanila, ang iba nilang mga anak nasa kanilang mga kamag-anak. Ang naroon ang pangatlo nilang anak na si Benz, special child. Si Berlin, si Lou, at si Bunny. Asawa ko, ito kay Benz, ito kay Berlin. Sige, bye-bye. God bless you, bye-bye. Naglalakad kami 1 kilometro parating dun sa paralan. Bye-bye, Lo. Nung naihatid na ni Annabel sa kani-kanilang classroom ang kanyang mga anak, imbes na umuwi, si Annabel dumiretso sa isa pang silid-aralan. Good morning, ma'am. Good morning, classmate. Janso Jefferson. Si Annabel, sa edad na 37 anyos, pumapasok bilang grade 3 student ngayon sa mababang paaralan ng Buyagan dito sa La Trinidad sa Benguet. Balaswit Annabel. Present, ma'am. Batchmate ni Annabel sa grade 3 ang kanyang pang-5 anak na si Lou. Ang pag-aaral naman, ito ang kayamanan talagang hindi mananakaw kahit kanino man. Kaya magpursige akong mag-aaral hanggang sa makatapos. Okay lang sa akin kahit maputi na yung buhok ko, tapos nakapagtapos naman ako ng pag-aaral, masaya na ako doon. Ang kalabaw ang ating pambansang hayop. Ang madalas na pangmamaliit daw sa kanya ng ibang mga tao ang nagtulak kay Annabel para magbalik eskwela. Minsan nga raw, nainsulto siya ng isang guro sa enrollment ng kanyang anak. Tapos sinabi pa naman ng guro nga nag-assist doon, tanga ka, wala kang alam. Hindi niya kasi alam, hindi ako tapos mag-aral eh. Kaya doon ako na-encourage na mag-aaral, magbasa. Nag-aaral ako kahit maraming tumutukso sa akin. Ang tanda na nga niyan, pumapasok pa sa loob sa paaralan. Hindi ko sila pinapansin. Pinagdadasal ko lang sila sa Panginoon. Ngayon, mula sa pagsulat ng kanyang pangalan. Wait, right, and... Pagbabasa at pagbibilang, lagi raw nakaalalay ang mga kaklase ni Annabel sa kanya. Nagtutulungan po kami dito sa classroom para matuto po kami dito sa paaralan. Pinilit kong kung pwede sana i-accelerate namin sa grade 4, ganun. Pero ayaw, gusto niyang dumaan sa
sa steps na grade 1, grade 2, grade 3, ganon. Tuwing recess naman, muling nangingibabaw ang pagiging ina ni Annabel. Nagpapasalamat po ako dahil pinalaki niya po kami na maayos. Dito siya magbabantay sa akin at salamat pa rin ako. Naging nanay ko siya. Matapos asikasuhin sina Lou at Berlin, nakikipaghabulan naman si Annabel sa oras papunta sa trabaho ng kanyang mister. Doon kasi niya susunduin ang kanilang bunsong si Bunny para ihatid naman ito sa klase. Ayon kay Federico, marami raw na bago sa buhay nila mula nung nagbalik eskwela ang kanyang misis. Sobrang tipid ngayon. Yung bonus nga kumulang pa sa mga kagamitan Talagang hindi ako umiinom, wala na. Kahit na anong bisyo, iniiwasan ko para sa kanya. Kaya yan ang pagka-proud ko sa kanya. Parang nagbago rin ako. Bye-bye! Bye-bye, Daddy! Matapos maihatid ni Annabel ang kanyang bunso sa silid-aralan nito, balik classroom siya. Game na game siya sa bawat class activity. Naiilang po ako sa kanya, pero masaya naman ako dahil kahit anong edad siya, hindi siya nahihiyang pumasok. Masarap, magaan sa dibdib kasi alam mong kaya mo palang mag-aral ng pinaghirapan mo talaga, walang daya. Pagkatapos ng maghapong klase, mga gawaing bahay naman ang kanyang inaatupag. Nahirapan akong pagsabayin lahat yan, kaya linalagyan ko yan lahat ng mga schedule araw-araw para alam ko ang lahat ng gagawin ko. Kahit na mahirap ang gagawin mo, pero galing sa puso mo, buo yung loob mong gagawin mo yun, okay naman, masunod mo lahat yun. Magandang at malaking kalapati ang uhaw na uhaw. Pagkagat ng dilim, nagmimistulang classroom ang kanilang bahay. Sama-sama ang mag-iina sa paggawa ng kanilang mga assignment. Toka-toka naman ang kanyang mga anak at asawa sa pagtuturo sa kanya. Itong madalas nga ba turo ko sa kanila, itong English, kasi dito ako nahihirapan talaga. Sa math, medyo mahirapan din ako, pero nandito naman yung asawa ko magtuturo sa akin. Malayo man sa isang mariwasa at perpektong pamumuhay, masaya raw si Annabel ngayon. Naisip ko pa rin, mga kapatid ko, hindi ko sila nakikita. Tapos matagal na panahon, tapos wala kaming communication. Kung sila ba'y buhay o patay na, ganun din, pumapasok din yan, hindi rin niya nawawala. Kinabukasan, niyaya namin siya at ang kanyang mister sa isang computer shop sa kabayanan ng La Trinidad. Sa pamamagitan kasi ng internet, pagtatagpuin muli namin si Annabel at ang nakatatanda niyang kapatid na si Crescencia na nasa Dumaguete na 16 na taon na niyang hindi nakikita. Buti naalala mo ba kami? Oo naman, kasi kapatid ko nga kayo. Kayong lahat, naalala ko kung minsan nalulungkot ako, binubuhos ko na lang sa akin pag-aaral yung aking pagkalungkot.
Nangungulila rin kasi din ako sa inyo. Gusto ko rin umuwi dyan pero wala akong pagpliti dyan eh. Binanggit din ni Annabel kay Crescencia ang magandang balita. Grade 3 ako ngayon sa Buyagan. Bumalik ka ng grade 3? Oo, bumalik ako kasi mahirap kunin ko yung form na eh. Tsaka di ba ayaw naman ni tatay tayong paralin noon? Kaya nga eh. Pareha tayong- nga tayo. Napatawad ko na si tatay. Napatawad ko na siya. Oh. Ikaw ba napatawad mo na si tatay? Isipin natin na pinalaki niya tayo, sana hindi tayo makakita ng sikat ng araw. Basta wag na lang natin gawin to sa mga anak natin. Masaya at saka magaan sa pakiramdam kasi alam kong buhay sila. Umaasa pa rin po akong makauwi doon. Sa lahat ng mga may kakayahan, pero sinasayang lang ang tsansang makapag-aral. Magsilbi sanang leksyon ang kwento ni Annabel. Samantalahin ang pagkakataong matuto. Huwag sayangin ang oportunidad kahit sa anong edad. Pwedeng mangarap.